isa din po sa problema, mga kababayan, ng kampo ng Vice Presidente ay yun pong confidential funds na meron silang mga ginamit na mga pangalan na Mary Grace Piatos. May pagpapaliwanag po ang dating Senador Antonio Trillanes dyan, mga bossing. Ito po, Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, ano yan? Actually, yung defense yung pasawman kay, di ba? Oo. Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila dyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Ako po. Pero di ba sabi wala sa PSA, walang marriage certificate, walang death certificate, walang kung ano man. Tsaka dapat tutugma kung sakali man na meron silang isinumite na hiwalay na envelope na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, dapat tumugma doon sa na yun, doon sa hiwalay na envelope na yun o pagpapaintindi kung sino si Mary Grace Piatos na ginamit nila na nickname. Di ho ba? Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at mahirap ho iyon. Sabi din ni Troy Bello, Mary Grace Piatos, question mark, fake witness, kukuha yan ng bayad. Mahirap po yun. Ang tingin ko ho, mga boss chief amo sir, mga madam, no? Kahit pa po 2 taon na nagpa-practice si Mary Grace Piatos, kung sino man. Kasi, kailan pa ho yan, mga bossing? 2024 pa lang, napag-uusapan na po yan. Di ba? Malamang, baka, kung sakali, na 2024 pa lang, inuumpisahan na nila na pag-practicein itong Mary Grace Piatos, kung sino man yan, sasablay at sasablay pa din ho yan. Kailangan magaling kumabisado at talagang kompletos recados. Dahil po syempre, kapag ka po doon sa korte na, mga kababayan, pag nasa Senado na po yan, madami na pong katanungan yan. Hindi lang po doon sa kung ano yung gusto nilang maging kwento. Hindi po. May mga unexpected na mga tanong na po sila dyan. No? Kaya malapit sa katotohanan na kung etong papalabasin nilang Mary Grace Piatos ay gawa-gawa lang o kung sino man. Sir Bench, shout out sa inyo. At pakawala lang, mabubuko at mabubuko yan. Mahihirapan yan. No? Or ligotesa nga, tingnan mo. Diba? Tuloy. Ipe-present as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang kasong kakaharapin yan. Yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Ay, ganun? Kasi, kasi peke. No, kung sakali. Ano lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Correct, yan. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan, kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako. Siguro, kinakabisado nila lahat yun. Pero sabi ko nga po sa inyo, no, may mga unexpected na mga tanong dyan at hindi lang po iilan, hindi natin sasabing iilan lang, karamihan dyan unexpected na hindi nila inaasahan na itatanong doon sa Mary Grace Piatos. Nako, ang nakikita ko ho dito mga kababayan, kung sakali man, nakukuha lang sila ng Mary Grace Piatos. Lalo na pag yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Luistro na Tagalogin, yung impeachment, malamang po hagalpakan ang tawanan natin mga kababayan kung maipapalabas po sa lahat ng sa Senado, sa mainstream media, sa social media, malamang po hagalpakan po ang natin, ang tawanan natin para pong magiging yan, Alice Guo. Yung tipong Alice Guo na nag-aral sa farm, yung mga ganun ho. Matatawa kayo dyan kapag kayong nagko-kontra-kontra na yung mga sinasabi nung ipapalabas nilang Mary Grace Piatos. Ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. I think it's a bluff. Ultimately, they won't be able to present that. Ito lang kasi alam nila na
ire-report ng media. Kumbaga para lang sa taong bayan. O ayan, meron kaming Mary Grace Piatos talaga, ganito, ganyan. Pang ganun lang po. Ano? Pero wala eh, sirang-sira na sila eh. Talagang once na, tsaka ano yan, kapag ka ipinalabas na nila, o eto si Mary Grace Piatos. Yung tapos wala na, hindi ho ganun yan. Talagang mahahalongkatin na po lahat yan. O sasabihin nila, o kita mo meron talaga. Pero hindi naman ipepresent kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na, hindi na namin na-present pero meron eh. Yun lang ang nakikita kong gagawin nila. Ipakita, kunyari, at tapos wala na. Baka nga gawin nila dyan, parang Orly Gotesa eh. Ilabas, o eto po si Mary Grace Piatos, magsalita ng konti, baka magpa-press con kung sakali, no, na, kasi kapag ka sa press con, kung ano lang yung gusto nilang kwento, yun lang yung pwede na sagutin doon. Pero kapag kayo nasa talagang impeachment na, hindi pwede na kung ano lang yung gusto nilang kwento. Pagkatapos ng press con, wala na. At least meron kaming pinresent. May pinakita kami na Mary Grace Piatos. Kumbaga, pangkuha lang ng simpatya at para ang taong bayan ay sumuporta lang sa kanila. Ganon yung mga drama niyang mga yan. But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to... Hindi, dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, kumpletos recados, talagang lahat legal. Sabi ni Cesar de los Reyes, tama si Sentry, flop lang yun, delaying tactics na rin dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tingin ko kung ganun yung kakaharapin nung magpapanggap o lalabas na Mary Grace Piatos, perjury, no? At kung ano-ano pa, eh hindi nila itutuloy yan. At matatakot din yung Mary Grace Piatos na yun kung alam niya kasinungalingan lang ang sasabihin niya. To imprison si Senator de Lima. Pero ito ngayon hindi na obra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipepresent nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan. Di parang parang bluff lang, no? Parang magagaya sa 18 Marites. Walang walang magpo-protect o maiiwan sa ere kung sakali si Mary Grace Piatos. Sabi ni Bench, pati nga si Jugs de Asim. Oo, Jugs de Asim, pamilya Asim yan. Alam niyo po ba kung ano? Kasi yung Jugs de Asim kasama doon sa mga pinagbilan daw nila ng impormasyon. Tignan nyo nga yung Jugs de Asim, mga kababayan. Alam nyo ba ibig sabihin ng Jugs de Asim? Jogang maasim. Yung mga DDS, kumuha kayo ng isang DDS. Iangat nyo yung, iganon na ng konti yun. Tapos, ganonin nyo yung kamay, yung daliri nyo doon. Yun yung Jugs de Asim. Di halata na mga puro katarantaduhan lang, yung mga pinaglalagay nilang mga pangalan dyan, mapapaisip ka na lang eh. Di ba? Kung talagang itong mga ito, mga aliases, tapos sa gobyerno, kahit papaano naman, sineryoso nila, yung mga yung mga alias niya, hindi ho ba? Like, ikaw, George Clooney na lang ang alias mo. No? And then, Jugs de Asim. Mary Grace Piatos. Yung halatang parang habang nagsusulat yung inutusan, kung may inutusan man, kasi isa daw ho ang penmanship eh. Habang nagsusulat yung inutusan, mga kababayan, nasa mall, nasa restaurant ng Mary Grace. Tapos may Piatos. Mary Grace Piatos ka. Tapos nakakita ng kapwa DDS naglalakad. Naku, parang ang asim-asim nun. Jugs de Asim. Sabi, si Boy Banil na parang Baboy Ramo. Madami pa pong iba na mga pangalan na nakakatawa na ipinaglilista po nila doon sa sa resibo
na ipinresenta sa COA, ha? Pinresenta sa COA at galing sa COA yung mga resibo na yun. At kalahati, no, nung 900 o 400 plus, walang marriage certificate, walang birth certificate, walang death certificate, mga bossing. No? At kung sasabihin naman nila, alias nga yan eh. Meron ba silang ipinasa, isinumite na hiwalay na envelope para ipaliwanag ang bawat isa doon, mga kababayan? Yun yung lagi natin sinasabi. Pwede gumamit ng alias. Ang importante, mayroong pagpapaliwanag kung sino yung mga nasa alias na yan. At hindi lang po, basta yung alias na yan, ito yan. No, kasi po, maaari at pwedeng gawin ng ibang mga tumatanggap na confidential funds na alias na lang lahat. Pero ang totoo, hindi naman po pala nila ginamit at ibinulsa lang yung confidential funds. Yon mga DDS. Kaya tigilan nyo na yung mga sinasabi ninyo lagi na confidential funds. Confidential nga eh. Oh. Kaya hindi dapat malaman. Tigilan nyo na yon. No? Sa COA ang pinag-uusapan dito. Dahil yung COA ang nag-check niyan kung ginagastos at talagang napupunta sa tama yung confidential funds. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless. Kita-kita tayo alas 9 o alas 9:30 ng umaga dyan sa Pilipinas. Bukas po sa ating